Kapayapaan po mga kaibigan at mga kapatid. Naway ang ating pong Panginoong Diyos ang siyang gagabay po sa atin habang pinapakinggan natin ang mga salita niya galing po sa Biblia. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo'y hindi sa Diyos. Ako po'y may sumbong po sa inyo mga kaibigan at mga kapatid dahil po nag-comment po ako doon sa programa po ng isa sa pinakamalaking relihiyon sa ating bansa o kaya sa buong mundo. Ito po yung Seventh-day Adventist na programa nila na pag-aralan natin. Yung pamagat po ng kanilang programa ay kung may mababasa ba na ang 10 utos ay kautusan ni Moses, at in-upload po nila noong August 31, 2023. Hindi ko lang po lubos na maisip na yung mga comment ko pala nakatago po sa publiko. Ako lang po ang nakakabasa kung naka-login ako, pero pagka naka-logout ako, hindi ko na po mabasa. Kaya po pina-verify ko sa mga ilang kaibigan ko na titignan nila kung mababasa po nila o hindi, at sabi nila hindi po nila makita yung aking mga comment doon. Ang masaklap lang kasi hindi pa po nila ako i-blinak para mas maganda po sana kaysa yung ginawa nilang ganyan, dahil yan po salita ng Diyos. Dapat naman ay malinawan po lahat ng tao yan. Kung mali po yung mga comment ko, di sagutin nila. Dapat po bang itago ang comment? Public naman yung programa nila at nakasubscribe din naman ako. Ang tanong, yung nagtanong po sa kanila tungkol po sa video na napanood niya sa ADD, at pinabe-verify po sa kanila kung totoo yun o hindi. At ganito po, paparinig ko po sa inyo yung tanong po noong nagtanong sa kanila. Ipapakita ko sana ang video, kaso lang hindi ko po alam, baka meron po tayong malabag na guidelines po ng YouTube, kaya sa audio na lang natin pakikinggan. Ang unang ipaglilingkod natin na tanong, Brother Jerry, ay meron siyang ipinadalang kumbaga hinango niya ito doon sa video na kanyang napanood, sapagkat ang sabi po niya ay ganito: gusto ko lang po itanong sa inyo tungkol sa video na napanood ko sa isang kilalang mga ngaral sa programang ADD. May nagtanong po kasi na kung may mababasa po ba sa Biblia na ang 10 utos ay kautusan ni Moises. At ang sagot po ng mga ngaral ay ang talata na nasa Malakias 4:4. Binasa niya rin po ito sa English. Pagkatapos ay dinugtong yung Deuteronomy 4:13, Exodus 31:18, at Deuteronomy 5:1, patuloy hanggang sa matapos ang 10 utos, bilang patunay na yung 10 utos ay kautusan ni Moises. Pwede po bang pakiliwanag po ito? Totoo po ba ito? Yung talata, totoo yun. Yan po yung tanong po nung nagtanong sa kanila na kung yung 10 utos ay kautusan po ni Moses o hindi. Ang paniniwala po kasi ng mga taga-SDA ay ang kautusan po ni Moses ay yun pong libro ni Moses, yung Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at yung Deuteronomio. Yun po ang stand nila. At ito po mapapakinggan po natin sa programa naman nilang iba. Ituwid mo si Soriano, ano ang tinutukoy na huwag dagdagan ni babawasan? Yun po ang pamagat ng kanilang programa. Tandaan nyo mga kapatid, pag sinabing Torah, ito yung unang aklat sa Old Testament na sinulat ni Moises. Ang salin niyan sa atin ay kautusan ni Moises. Kaya, pag sinabing kautusan ni Moises, hindi yung 10 utos. Yan po yung mga aklat ni Moises. Yan po, napakaliwanag po. Pag sinabing ang kautusan ni Moses, yun po yung Torah, yung mga libro po ni Moses. Ang sinasabi po nila, yung kautusan po ay binigay po sa bundok ng Sinai, hindi sa Horeb. Yung Horeb daw po, doon po ibinigay ng mga kautusan na iba, dahil marami po daw kautusan ng ating Diyos kay Moses. Maintindihan din siguro natin dapat, Brother Jerry, kung ano po yung
yung hitsura ng bundok ng Sinai, Brother Jerry. Minsan, halinhinan ginagamit itong Sinai at Horeb. Tama. Pagka pinag-aralan po natin yung bundok ng Sinai at bundok ng Horeb, ay tinatawag itong bundok ng Diyos, Brother Jerry. Pero magkaiba ng tuktok. Hindi lang isang, parang baka isipin kasi natin, para itong Mount Mayon na Isa lang ang diretso. tuktok niya. Ito pong bundok na ito ay hindi lang isa ang taluktok. Brother Jerry, yung bundok ng Sinai ay, ang bundok na ito ay merong pinakamataas, meron ding tuktok na medyo mababa ng konti. Yung bundok ng Sinai, yung pinakamataas nito, doon binigay ng Diyos ang 10 utos. Samantalang doon sa Horeb, marami siyang mga kautusan na ibinigay din kay Moses. Kasi ganito, dapat maintindihan natin ito eh. Pagka hindi natin alam ito, ay maaari tayong malito. Tama. Pero pagdating sa expertise, Brother Jerry, mas expert tayo dyan kasi doktrina natin yan eh. Totoo yan. Yan po ang sinasabi nila doon sa bundok ng Sinai. Doon po daw ibinigay yung 10 utos. At doon sa Horeb, doon po ibinigay ng mga kautosan ni Moses. Mga eksperto daw po sila sa 10 utos dahil yan po ang doktrina nila. Ang pinagtatakhan ko lang po, bakit po itinago nila yung aking comment. Atin pong lilinawin po yung mga sinasabi nila. Bago po yan, ibig ko pong ipabatid po sa inyo na hindi po ako miyembro ng ADD o kaya MCGI. Ang sa akin lang po share lang po. Wala pa akong doktrina na iniaaral at wala din po akong relihiyon na iniendorso. Ang doktrina po ng Biblia, yan po ang sinasabi ko. At kung meron po kayong makita na mali po sa sinasabi ko, i-comment lang po ninyo para mapag-usapan po natin. At kung mapatunayan po natin na yung sinasabi nyo ay tama, gagawa po ulit ako ng video para maituwid po yung mali. Ganito po ang sinasabi po ng Biblia sa kautusan ni Moses. Yan po ay mababasa po natin sa Hebreo 10:28. Ang magpapawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Sana po meron pong magpapaliwanag kung ang kautusan ni Moses, kung yung Torah, may kapangyarihan po na humatol ng kamatayan. Ang kautusan po ay kaagapay na po ng mga palatuntunan, mga utos, mga kahatulan, at may batas pa nga po Yan po ay mababasa po natin sa Efeso 2:15 na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginawa ang kapayapaan. Yan, maliwanag po na ang kautusan po may batas. Sabi po nila ang kautusan po ibinigay po ng Diyos sa bundok ng Sinai at yung mga ibang kautusan ibinigay naman sa bundok ng Horeb. Dapat po na malaman natin na iisa lang po ang ibinigay ng Diyos kay Moises na kautusan sa Horeb. Yan po ang sinasabi po ng Biblia at yan po lilinawin po natin. Umpisahan po natin sa Malakias 4:4. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moses na aking lingkod, na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, sa makatuwid bagay, ang mga palatuntunan at mga kahatulan. Yan po ang maliwanag po na sinasabi po ng ating Panginoong Diyos sa Malakias. Sabi niya, alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod. Sabi niya, na aking iniutos sa kanya sa Horeb. Ano po ba yung kautusan na ibinigay po ng ating Panginoong Diyos kay Moses sa Horeb? Babasahin po natin sa Deuteronomio 4:10. Yaong araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb. Napakaliwanag po ang sinasabi ni Moises. Tiyak na tiyak niya po, Horeb, hindi po Sinai. Nang sabihin sa akin ng Panginoong, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparinig sa kanila ang aking salita upang sila'y mag-aral na matakot sa akin sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay sa ibabaw ng lupa at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. At kayo'y lumapit at tumayo sa ibaba ng bundok at ang bundok ay nagningas sa apoy hanggang sa kaibuturan ng langit, 10 ng kadiliman, ulap
at salisalimuot sa kadiliman. At ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At ano po ang 10 utos? Una, huwag kang magkakaroon ng mga ibang Diyos sa harap ko. Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuhan. Pangatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Pang-apat, iyong ipangilin ang araw ng Sabat. Pang-5, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Pang-6, huwag kang papatay. Pang-7, huwag kang mangangalunya. Pang-8, huwag kang magnanakaw. Pang-9, huwag kang sasaksi sa di katotohanan. At pang-10, huwag mong iimbutin anumang bagay ng iyong kapwa. At ngayon po atin pong pakikinggan yung susunod na talata, na ito ay maaari pong hindi po ituturo sa inyo yung inyong mga ngaral. Ganito po ang sinasabi po ng Biblia, Deuteronomio 5:22. Ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok, mula sa gitna ng apoy, sa ulap at sa salisalimuot na kadiliman ng malakas na tinig, at hindi na niya dinagdagan pa. Yan, napakaliwanag po ang sinasabi po ng Biblia. Hindi na po niya dinagdagan pa. At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato at ibinigay sa akin. Isa lang po ang kautusan na ibinigay po ng Diyos sa Horeb. Hindi po sa Sinai, sa Horeb po. At pagkatapos po na maibigay po ng ating Panginoong Diyos kay Moses itong 10 utos, sinabihan niya si Moses na matira siya sa bundok para sasalitain sa kanya ang mga utos, mga palatuntunan at mga kahatulan na ituturo po ni Moses sa mga Israelita para po ganapin nila pagdating po nila sa lupang ibinigay ng Diyos na aariin nila. Ang Israel po, ngayon po babasahin natin kung may mababasa ba na ang 10 utos ay kautusan ni Moses. Tatandaan po natin ang talatang ito, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi ng Biblia, Exodo 24:12. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sampahin mo ako sa bundok at dumuon ka, at ikaw ay bibigyan ko ng mga tapyas na bato at ng kautusan at ng utos na aking isinulat upang iyong maituro sa kanila. Kayo na po ang bahalang humusga kung ang kautusan po yung 10 utos o hindi. Hanggang dito na lamang po ako. Sana po ang ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, sa pakikisama po ng Espiritu Santo, sumasa atin po magpakailan-kailan paman. God bless po.